Wala na. Majority sa ating mga kababayan nalimutan na. At gusto na nilang kalimutan ang nangyari sa EDSA kasi wala man pong idinulot na mabuti sa ating bansa. Lalo na naghirap po. Yun ang dahilan kung bakit nakabalik yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Marcoses, ibinoto by landslide ang ating mga mamamayan kasi na-realize nila yung mga akusasyon ng pagnanakaw, lahat ng mga kaso po, ayon, binasura na ng korte. Ay latest pa lang po, yung ill-gotten wealth, binasura ng Sandigan Bayan. You see? So, hindi na patunayan. Gawa-gawa yung mga kaso. Kasi yung gusto ng mga dilawan, siniraan lang po yung mga Marcos para sila po yung Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kumusta po kayo mga kababayan? Dito ulit muna tayo sa Joke Time. Para lagi pong masaya, kahit mainit na po ang politika. Ano anya yan, Mr. Maravillas, na kwentong katatawanan mo? Padala po ito ng isang tagapanood natin. Hindi lang nasabi kung taga-sansa siya. Ayan si Noel Enchong. Noel Enchong. Ang titulo nito, actually wala man title. Lagyan na lang nating title. Duwending ambisyoso. O ngayon, may isang lalaki daw. Galing sa birthday party, lasing, napadayo sa isang baryo, mga kababayan. Ngayon, siyempre, inuman, hating gabida ng umuwi. Habang naglalakad, mga kababayan, sa masukal na daan, pauwi sa kanilang bahay, nakaramdam yung lalaki ng pag-ihi. Kaya, siyempre, huminto siya. Ngayon, habang umiihi, may narinig siyang nagsasalita. Maliit na boses po, galit na galit. Sabi ng maliit na lalaking nagsasalita, "Hoy, bakit mo ako inihian?" Taranta po yung naging lasing na lalaki. Yun pala, naiian niya yung nuno sa punso. Duwende, matandang duwende mga kababayan. Sabi ng lalaki, "Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kayo napansin. Madilim kasi po rito. Patawarin niyo po ako." Takot na takot yung lalaki. Siyempre, nuno sa punso yun eh. Sabi ng duwende, ng nuno sa punso, "O sige, patatawarin kita." Sabay tanong ng lalaki. Tanong ng duwende, "Gusto mo ba anyang yumaman? Bibigyan anya kita ng pera, ginto at brilyante." Sabi ng nuno sa punso ng duwende. Nagtaka yung lalaki. Kasi naihian na nga niya po. Pero nag-alok pa yung duwende ng kayamanan. Bakit niya kaya? Di ba, nakapagtataka? Pero siyempre, sabi ng lalaki, wala naman na niyang mawawala. Pagkakataon ko na itong yumaman. Sabi ng lalaki, sagot ng lalaki sa duwende, "Paano ho?" Sagot ng duwende, "Sa isang kondisyon na niya, bibigyan kita ng kayamanan." So sabi ng lalaki, "Ano po yung kondisyon ninyo?" Sagot ng duwende, "Palitan niya tayo ng ari." Yung duwending napakaliit mga kababayan, gustong makipagpalit ng ari. Doon sa lalaki, kapalit ng kayamanan, ambisyoso din yung ambisyoso din yung duwende. Gustong makipagpalit ng ari. Nakita siguro, malaki. Baka mga kababayan, oversize. Anyway, maraming salamat kay Noel Enchong. Di padala mo po, Noel Enchong, yung GCash mo, GCash number para mabigyan kita, mapadalan kita ng 200 pesos. Ayos? Dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong kwento. Ngayon kasing araw na to, EDSA People Power Anniversary. Nag-press briefing uli. Mga kababayan, si Presidential Communications Office, USEC Attorney Claire Castro, na very combative po. Kaya
Sabi natin sa unang video natin, nayanig po yung mga bashers, yung mga DDS vloggers, pati si Digong nayanig, nakakuha ng katapat, yung mga Duterte, binigyan ng linaw po ni Yossi Castro. Wala niyang effort to erase EDSA from history. Kasi kini-question po ng mga, alam na ninyo, mga dilawan, parang hindi na interesado ang Palasyo Malacanang na i-celebrate pa yung EDSA o i-commemorate po yung EDSA. Kayo naman, paano naman po yun i-commemorate o i-celebrate ng Palasyo Malacanang? Ang presidente po, anak ng pinatalsik na presidente ng Pilipinas. Diba? Common sense po. Natural. Kahit man po ako yung presidente, ako ang Marcos, ako ang anak, ako si PBBM, ba't ko isi-celebrate? Ba't ko pa i-commemorate? Hirap na i-pronounce mga kababayan. Bakit ko isi-celebrate ang EDSA People Power na siyang dahilan ng pagpatalsik sa aking tatay? Kung ako si PBBM, naintindihan na ninyo? So normal yun po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alangan man matuwa yun yung ating Pangulong Bongbong sa EDSA People Power na nagtapol sa kanyang tatay. Kaya yung ating Palasyo Malacanang, yung ating Pangulo, hindi na po dyan nakikisali. Kung gusto ninyo mag-celebrate, mag-commemorate, di kayo. Tama po? Unang-una, the fact na landslide yung mandato na binigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin, majority sa ating mga kababayan hindi na interesado dyan po sa EDSA People Power. Kasi na-realize nila yung pagkawala ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr., yun ang naging dahilan kung bakit nalampasan na tayo ng ating mga kapitbahay na mga bansa. At nang mawala yung matandang Marcos, yung promises po nila sa EDSA, nagaganda yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Hindi man po nangyari. Mas maganda yung buhay nung panahon ng matandang Marcos kaysa nang umupo yung mga dilawan. And because of that, isinumpa yung mga dilawan. Kaya nga po, noong 2016, nanalo si Digong. Bakit nanalo si Digong? Para lang po, matalo yung mga dilawan. Kaya sinuport ni Amy Marcos, ng mga Marcos supporter si Digong. Ngayon pala, sabi ng karamihan ngayon, nabudol pala tayo. Nabudol. Kaya nag-withdraw ng support yung mga Marcos supporters po sa mga Duterte. Ano sabi sa survey ng Okta Research? 36% ng ating mga mamamayang Filipino sumusuporta sa ating Pangulo. 18% na lang kay Sara. Sa mga Duterte. You see? So ito ngayon mga kababayan yung laman ng press con. Kaya nilinaw po ni Yusek Clear Castro. Sabi po dito sa report ng Inquirer. Attorney Clear Castro says there is no effort on the President Ferdinand Marcos Jr.'s part to erase EDSA from history amid a special working day proclamation for February 25. Sabi po ni Jose Castro, this is Marcos prerogative in that the declaration still encourages people to take part in EDSA activities. Castro points out that Marcos never ordered stop to any commemoration that might be construed as effort to erase EDSA from history. Paano mo mabubura ang history? History niya is history. Hindi kakayanin na ang presidente ay mabura ito sa history. Tama po. Napakalinaw. Nagagalit kayo kasi gusto ninyo holiday pa rin ang Pebrero 25. Kung hindi nga nag-press con ngayon si Jose Castro, limot ko na. Anniversary pala ngayon ng EDSA People Power. Wala na. Majority sa ating mga kababayan nalimutan na. At gusto na nilang kalimutan ang nangyari sa EDSA kasi wala man pong idinulot na mabuti sa ating bansa. Lalo na naghirap po. Yun ang dahilan kung bakit nakabalik
yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Marcoses, ibinoto by landslide ng ating mga mamamayan kasi na-realize nila yung mga akusasyon ng pagnanakaw, lahat ng mga kaso po, ayon, binasura na ng korte. Ay latest pa lang po, yung ill-gotten wealth, binasura ng Sandigan Bayan. You see? So, hindi na patunayan. Gawa-gawa yung mga kaso. Kasi yung gusto ng mga dilawan, siniraan lang po yung mga Marcos para sila po yung makaupo sa Palasyo Malacanang. At nang maupo, binigyan sila ng pagkakataon ng maraming taon na pagandahin yung buhay ng ating mga mamamayan. They failed miserably. So, ibinoto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. From New Society to New Philippines. Bagong Pilipinas. At talangan man po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na yung tatay na yung mismong pinatalsik sa EDSA People Power 1, siya pa yung gagawa ng activity para i-celebrate. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na anak? I-celebrate yung pagpabagsak sa kanyang tatay. Naintindihan na ninyo? Walang gagawang ganon na matinong anak na yung fall ng kanyang tatay, yung pagpatalsik sa kanyang tatay, kanyang isi-celebrate. Di ba? Napakasakit yung araw na to para sa pamilya Marcos. Buti nga't ang ginawa ng ating Pangulo, inaayaan na lang kayo na gumawa ng activity. Di kayo ang gumawa, pero involve pa ninyo yung Palasyo Malacanang. Mali po, siguro. Kasi ang nakaupo, Marcos. Di next election, kung manalo kayo, di ibalik ninyo yung anniversary. Yung mga activities, ibalik ninyo. At ang mag-sponsor yung Palasyo. Pero right now, ang nakaupo sa Palasyo Malacanang, Marcos, mali po sa isang anak ng Marcos na i-celebrate niya ang fall ng kanyang tatay. Naintindihan na ninyo mga dilawan. Pakinggan natin si Yussi Castro. Pero hindi man ito sinabi ni Yussi Castro ha. Iba man yung sinabi ni Yussi Castro. Yung komentary ko, opinion ko po yon, stand ko, pananaw ko. Yan, mga kababayan, pakinggan natin. Apa, we'll go straight ma'am to our first question from Maricel Halili, TV5. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, today kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang? Bakit idiniretso from since, I think, 2023? Hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, as of now, February 25 is declared a special working day. And I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event. And it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at sa pamahalaan. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA People? Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. Correct. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Pero what do you want to tell those universities and colleges na nag-decide to suspend their classes today to commemorate the EDSA anniversary? They are given the freedom to do that. Kaya po hindi natin sinasabing ang Pangulo ay humahadlang sa anumang balaki ng anumang organisasyon, universidad, sa kanilang mga gagawing activities. So kung balak po nila talaga na sila ay walang klase, it's up to them. Free po sila to do that. Tama. Yung mga universities po, mga karamihan dyan, mga administrators at may-ari po, mga dilawan, nga po sa mga universities, si Leni Robredo noong 2022, doon po siya nananalo sa survey.
Kahit ngayon, mga pa-survey sa mga eskwelahan po, si Kiko at yung mga kandidato, si Bam Aquino, laging nagtatap doon. Konti man lang po ang population ng mga universities. Sa general population po, ang nagtatap sa mga surveys po, yung kandidato sa pagkasenador ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. So anyway, demokrasya po tayo. Yan ang punto po ni Atty. Claire, Yusek Claire Castro. Yung gusto gumawa ng activities, di gumawa kayo. Hindi man po hinihinder, hindi man po pinapatigil. Pero sa punto ko po, aking pananaw, ito akin na po to, hindi na kay Claire, kay Castro. Mali sa ating Pangulo na siya isang Marcos, anak ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Tapos isi-celebrate niya ang fall, ang pagpatalsik sa kanyang tatay. Ano yun? Hindi man po buang yung ating Pangulong Bongbong Marcos para gawin yon. Lumalabas, trinidor niya yung kanyang tatay. Tatay niya yun. Tatay niya yung tinapol ninyo. Pagkatapos, makikisali sa inyong celebration, sa inyong anniversary. Ano kayo, hilo? Kung kayo manalo sa susunod na eleksyon, 2028, dilawan yung uupong presidente na malabo man po. O di ibalik ninyo yung celebration, mismong Palasyo Malacanang yung mag-sponsor kasi kayo yon dilawan. Pero ang isang Marcos, hindi tama, alangan para sa kanya na siya mismo ang gumawa ng activities para magsaya doon sa araw kung saan tinalsik yung kanyang tatay. Pinalayas ninyo. Di ba? Mga loko rin yung pag-iisip ninyo. Nakita na ninyong Marcos ang nakaupo at binoto ng ating mga mamamayang Filipino. Asa pa kayo na isi-celebrate yung EDSA? Kayo ang mag-celebrate, pero yung Malacanang, yung presidente, hindi makikisali dyan. At tama lang. Pero hindi kayo pinipigil na suspend ninyo yung klase. Gusto ninyo, gawin ninyong 1 linggo. Inyo yan. Demokrasya tayo po, huwag ninyong idikta sa ayaw, lalo na sa ating Pangulo, na binoto ng napakaraming mga mamamayang Filipino. Ang gusto ninyo, ngayon na Marcos na ang nakaupo, gagawin din niya yung sa tingin niya maganda para sa ating bansa. Tingin niya, irrelevant na yan ang EDSA para i-declare pang holiday. Magtrabaho na lang tayo. Special working day. Di ba? Balikan natin mga kababayan si Atty. Claire na isang palaban. Isn't this undermining the gains of the EDSA revolution and diminishing its spirit and essence? No, I don't think so. We don't think so. Why? Sabi ko nga po kanina, if there is the intention to erase the memories of EDSA people power, ibang klaseng pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day, but it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangang i-commemorate ang isang affair. One final point on this issue. Having said all that, ano ho ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? The President normally releases statements to communicate to the people, to commemorate whatever that particular holiday is all about. So ano po ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? As of now, yung pa lang po, dineclare lang po na ito ay special working day. And I think it means a lot to all the people. You are encouraged to go out, to do your activities, to commemorate the EDSA people power. Bakit pa kasi kayo nagdidemand ng mensahe? Walangan man magmimensahe pa ng maganda dyan yung ating Pangulo. So, the fact na hindi na siya nagbibigay ng mensahe, ayaw lang niya kayo na masaktan. Kasi alangan man, masama yung loob niya sa nangyari nang patalsikin yung kanyang tatay, tapos hihingan pa ninyo ng mensaheng maganda. Masama nga yung loob eh. So, yung sama na niya ng loob, kinimkim na lang niya.
Imbes na magbigay siya ng mensahe na pwedeng makasama sa inyong loob, hindi na lang siya nagmensahe. Magandang pag-ugali yan ng isang tao. Sabi nga po, pag wala ka mang magandang sasabihinan niya, magkakasakit ka pa sa iyong kapwa, huwag ka na lang magsalita. Yan ang turo ng mga matatanda. Tama ba? Ganun ang pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong. Naturuan ng tama ang kanyang mga magulang. Kaya tingnan ninyo, kahit pinagbantaan na ni Digong, ni Sara, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero yung mga statements niya pong pinalalabas, kahit minsan may patama, wala kang maririnig na mga masasamang salita tulad ng lumalabas sa bibig ni Digong. Walang ganun. High level pa rin mga kababayan. He is a statesman mga kababayan. Disente pa rin siya kung magpalabas ng mga statement. Dito nga sa impeachment ni Sara, ayaw ng ating Pangulo siyang mag-initiate na siya mismo ang magpapatawag ng special session. Kasi sabi ni Yussi Claire Castro, awkward naman yun anya sa ating Pangulo. Tama, may delikadesa yung ating Pangulo. May hiya naman po yung ating Pangulo, hindi yung tulad ng ginagawa ng mga Duterte, harap-harapan, gusto nang palitan yung ating Pangulo para iupo si Sara. Wala talagang mga kahihiya. Pero yung ating Pangulo, sabi niya, kung hihingin niya, ihilingin ni Senate President Chis Escudero, magpapatawag niya ako ng special session. Wala pa man niyang tawag hanggang ngayon. Ayaw niyang mauna kasi ipiperceive ng tao, lalo na ng mga kalaban, na atat ang ating Pangulong tanggalin si Sara. O diba? Ayaw ng ganun, mga kababayan. Ituloy natin kasi napag-usapan dito sa press briefing ni Yussi Castro. Balikan natin mga kababayan. Pinas? Yussi, can we get Malacanang reaction po on the exemption of Philippine security funding from the foreign aid freeze of US? Of course, natutuwa po tayo, nagkaroon nga po ng direktiba ang si US President Trump na 90 days magkakaroon ng i-freeze ang foreign aid. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo ni US President Biden at ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. But you say Sasama naman ang loob, mga kababayan ng mga DDS kasi pinalalabas nila mas close si Digong kay Trump. Nakita na ninyo, espesyal ang pagtrato sa atin ng Amerika. Alangan man pabayaan tayo. So despite the freeze in aid, mga kababayan, sa ibang mga bansa, in-exempt po tayo kasama yung Taiwan sa in-exempt sa military aid. Ibig sabihin, di tayo pababayaan, mga kababayan, lalo pa yung mga barkada na mga, alam na ninyo, yung dito sa issue sa West Philippine Sea, alangan manayaan ng ng Amerika, ang pagsasamantala ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Yan ang ibig sabihin nun. Military aid po yon. In-exempt tayo sa sa freeze policy. Without po itong funding ng US from US to the Philippines, can we categorically say na on track pa rin po yung AFP modernization natin? Of course, hindi natin to isasabalang baliwala. Napaka-importante po ng AFP modernization. But of course, with the additional help, mas malaki pong bagay ang maitutulong ito. Next question. Sean Ayu, People's Journal. Good morning, ma'am. Ma'am, dun sa impeachment kay Vice President impeachment. Sara Duterte, can the President call for a special session even without the request ng Senate? Para pong the way we see it,
it would be an awkward position on the Correct. part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues, that the President is behind the impeachment proceedings. So it is better for the Senate to request the President, considering that even the President made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for a special session, he will do so. Pero ma'am, yung word na forthwith, yung immediate, isn't it enough basis to call for a special session? Okay. Marami pong dito, marami pong mga iba-ibang klase ng opinion. But if you will look and read the provisions of the Constitution, you will see po, to forthwith proceed. Alright? Pero wala pong makikitang time element. Is it to forthwith proceed even during recess? Because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. So they may forthwith proceed after the recess. Pag may session po, walang problema eh. They have to do. But during the recess, wala po sinasabi ng Constitution na you have to call for special session to proceed with the impeachment proceedings or with the impeachment trial. Wala po kasing gano'n nakasabi sa Constitution. Last lang, ma'am. If and when merong special session, is it legal to call, magkaroon ng impeachment trial? Is it legal na magkaroon ng special session considering na the agenda is limited sa impeachment trial, hindi yung sa legislation? Meron din po dalawang school of thoughts dyan. Pero kung papansinin niyo po ang Constitution, the President may call special session anytime. So, with that, hindi lang po ito limitado sa kung may urgency patungkol sa bill or legislation, but we believe it is also, it includes also the impeachment trial. Kasi it's anytime, without any condition. May request na ba ngayon, ma'am? Wala pa po kami natatanggap. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. So ang gusto ng ating Pangulo, mag-request yung Senado. Kaya sabi natin sa mga previous broadcast natin, ang bola po nandyan kay hawak ni Chis Escudero. Hinihintay lang po siya ng ating Pangulo na mag-request ng special session. Dapat galing sa kanya kasi yung impeachment trial, unang-una, sole authority, sole power ng Senado. Yung nag-motion po ng i-adjourn si Senator Villanueva. Sabay po, pokpok ng ang martilyo. Martilyo agad si Chis Escudero. Martilyo talaga. Yung gavel, sabay adjourn. Pagkatapos, isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung bakit may delay. Yung Senado po ang may gawa, inadjourn ka agad po. Pagkatapos, ituturo ninyo yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na dapat magpatawag ng special session. Sabi ng ating Pangulo, kung mag-request ng special session ang Senado, kahit niya tawag lang, magpapatawagan niya ako. Pero, pag hindi niya, ibig sabihin niyan, hindi pa sila ready sa Senado na simulan ang impeachment trial. Tama naman po ang punto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So hanggang ngayon, lumalabas, hindi pa ready. Hindi pa nagpapatawag si Chis Escudero, hindi pa nagre-request ng special session. Yun lang naman ang iniintay po. Napakalinaw ng posisyon ng ating Pangulo. Ayaw niyang makisawsaw dyan. Kasi hindi yan trabaho ng Presidente. Trabaho yung impeachment ng Senado. Ang impeachment trial, trabaho ng Senado. At saka awkward nga sa kanyang sa party niya, sabi ni Castro, na inaakusa yung ating Presidente na siyang nasa likod ng impeachment. Ako-confirm. Di ba? Hindi ayaan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magamit na isyu laban sa kanya yung impeachment. Matalino yung ating Pangulo. Tuloy natin, mga kababayan. Good morning po, ma'am. Ma'am, may we get confirmation kung meron po tayong change of leadership sa PSC?
As of now, wala pa. Still under evaluation. Wala pa pong nangyayaring pagtatanggal, transition, transfer of position. Wala pa po. So si Sir Morales pa rin po yung ating PSC chief, ma'am? Yes, opo. How about po kay, may rumors po kasi napapalitan din po si Secretary Ivan Uy. Palace. Yes, the president is still evaluating if there's a need for change of leaders on each department. So wala pa po tayo, under evaluation pa po lahat. Thank you. Po, ma'am. Alvin Yes, sir. Baltasar. Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Sa pagkakabanggit nyo doon sa huling sinagot nyo doon sa tanong, apparently parang hindi lang ang DICT ang ine-evaluate. Meron pa po bang ibang department? Pagdating po kasi kay Sir Ivan, wala pa rin po kaming na-receive na information. So kung meron man pong magiging balasahan, lahat po siguro kami dito ay under evaluation. Thank you, Yusek. Eden Santos, Net25. Good morning po, ma'am. Morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ang fake news. And may mga sa post po ni former Senate President Juan Ponce Enrile, binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat, lalo na sa SOCMED. Ano po? Hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na ibinabato po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa pagsisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika? Unang-una po, thank you. Nice question. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Correct. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Correct. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Correct. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Yun lang Another po. issue lang po, yung study pong ginawa ng Philippine Institute for Development Studies, o yung PIDS or PIDS, sabi po, Philippine lags behind ASEAN neighbors in transport infrastructure.
Sa tingin niyo po ba itong mga existing na mga transportation na infra projects at saka yung mga program ng mga concerned government agencies are not enough, hindi po nakakatulong para mas lalo pang mapaayos yung ating transportation system dito sa Pilipinas? Well, in general, ang gobyerno ay hindi naman kikilos ng kulang-kulang. May mga pagkakataon siguro, may mga factors na may nadidelay, but definitely we will do our best para gampanan lahat ang ating trabaho at kung ano ang naipangako natin sa taong bayan. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.